Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. Hello and welcome na naman po sa panibagong kumpisal. Ready ka na? Maganda ba yan? Malalaman mo. Bastos ba yan? Malalaman mo. Ready ka na? Go. Confession. Sharing is caring. Hi, I'm 20 years old, female. I just want to share something. This happened when I was 17. I have a boyfriend. He was 18 that time. We are both legal on each other's side. He's always invited when we have family dinners. And minsan sa bahay na rin siya natutulog. Not in my room, pero sa room ng kuya ko. My kuya was 19 that time and super close ni kuya and ng boyfriend ko. To the point na parang sila yung in a relationship. One time, we went to a private resort. Since the resort only had 2 rooms, ako, si kuya, and yung boyfriend ko are all in the same room. It had 1 single bed and 1 double deck. After settling in the room, I went out for a swim, leaving my kuya and my boyfriend alone in the room. Busy kasi sila playing mobile games on their phone. After swimming, I went back to the room to get my phone. On my way back to the room, I swear, I heard someone moaning coming from our room. May maliit na siwang sa pinto kaya sumilip ako. Shucks! Nagulat ako. Nakita ko si kuya and yung boyfriend ko doing you know what is. And girl, nakapatong si kuya sa boyfriend ko. Sa sobrang shock ko, hindi ako makagalaw. I just stared at them habang may luha sa mata. After a few weeks, sa bahay ulit natulog yung boyfriend ko. Alam kong mangyayari ulit yun. Pero hindi ako nagsalita. I was scared to confront them. Ayoko maging awkward. Lalo na close kami ng kuya ko. At hanggang ngayon, kami pa rin ng boyfriend ko. Yun ang confession. Natakot ako agad dun sa sharing is caring. Alam ko na agad. Anong masasabi mo dito? Parang sa lahat ng mga cheating type of confessions, this is probably the weirdest confession na masasabi ko. I wouldn't say weirdest. Napakadami na nating weird confessions. But I mean, sa yung in terms of, kasi sa cheating, it's normally like, let's say, may asawa ka, tas yung asawa mo dun sa bayaw. Yeah. Pero yung, I get it, yeah. yung nag-cheat, tas ikaw babae, nag-cheat yung boyfriend mo, hindi sa babae. Yeah. Kundi sa lalaki. Yung ganong klase ng situation. So parang, I'm like, what the fuck is this? Yeah. Like, I don't really know. Let's just talk about this weird situation. Grabe yung nakapatong daw. I know. Baka hinintay talaga nila mag-swimming siya. Para pumatong. Grabe daw. Like, kung ikaw yun, halimbawa, ikaw yung may boyfriend, tapos, ikaw ba? Ikaw yung tinatanong ko kasi ikaw yung babae. And babae yung nasa scenario. And nahuli mo na ganun. And I know wala ka namang kapatid na guy. Let's just say may pinsang kang lalaki. And nahuli mo yun. Would you confront them? Uy, Eman! Parang Eman nakapatong. That's so weird. Pare, ang tangkad mo, 6'4" ka. Ikaw yung nakapatong. Yeah. I would. Like, right there and then, like, sa mismong resort. Sa dami ko napanood na teleserye, best. Gusto ko yung mga ganyan. Pagpasok, anong ginagawa niyo? Mga taksil! Mga taksil. Pero magagalit ka. Yeah, that's cheating. Kahit anong... Hindi ka matatawa do. Wait lang. Hindi ko sure. Bebe! Ngayon na tinanong mo ako, hindi ko sure. Kasi na-imagine ko itsura na Eman, 6'2". Tapos... Ay, nakapatong. Wait, hindi ko alam. Pero... I would confront them. Hindi ako takot sa hard conversations. Lalo na kapag let's say, ka-close mo. Kasi sabi niya, close na yung kuya niya. Yeah. Hindi niya kayang i-confront. Masisira yung relationship nila. Pero kasi, thinking about it, sira na eh. True. Yeah, the fact na binaliktad ka nung sarili mong kapatid eh. Sira na, wala ka nang isisirain pa. Yeah. Sinira na niya eh. Hindi naman ikaw ang sumira. That's true. Yeah. Totoo yun. And, kaya pala sobrang okay lang na matulog yung boyfriend niya dun sa kwarto ng kuya niya kapag nag-i-stay dun sa bahay. Diba? Kasi dapat protective, diba? Oh, huwag ka magstay sa bahay namin. Like, she's young. She's 17 nung time na yon. I think 17. Yes. Oh. 17 nung nangyari. Tapos, 18 daw yung jowa niya that time. Tapos, hindi niya alam.
binabarbecue na pala nung kuya niya yung... Actually, baliktad pala kasi yung kuya. Actually, hindi ko alam. I don't know. I don't wanna know. Kung ano man, nagbarbecuehan sila. Palitan. Nagtuhugan. Ang tugan, well, the fact na sila pa rin, and alam niya. Nakakatawa to kasi tama yung nilagay ko dito. Actually, pinlano ko tong episode na to nung nandito sila Eman. Nakalagay dito sa notes ko. Guys, perspective. Get Eman's perspective. kung si Eman to, ano sa tingin mo ang sasabihin niya? Kung si Eman yung nagkaano ngayon? Like kung halimbawa kasama natin, paano magre-react si Eman dito? Di ko alam. Di ko alam. Hindi naman siya judgmental si guess, Eman eh. yeah, Hindi siya judgmental type eh. So, well, judgmental type siya. Pero sa mga ganyan kasi, I guess okay sa kanya like, how would I say it? Hindi okay sa kanya ha. Ibig sabihin ko lang. Yung ganong setup, wala siyang pakialam. Like kung, let's say. Kasi ito guys there's nothing, like parang, sasabihin ko to, hindi dahil homophobic ako or anything, kundi dahil, parang gusto ko sabihin na, I think bading yung kuya. Yeah. And there's nothing wrong with that. Yeah. And parang, I think, dun sa sasabihin mo na parang si paring Eman, wala siyang problema kung bading man sila. Yeah, oo. Yun. Pero ibig sabihin ko, may problema siya kung dahil sa magkapatid, nag-cheat siya. Pero ibig sabihin ko, kung bading sila, wala siyang problema. Pakialam doon. Yeah, so, I think, hindi niya makikita ang weird at that. Like, na ganun yung, pag ito lang yung titignan mo. Yeah. Pero pag tinignan mo na, kapatid siya. Jowa pala siya, tapos nag-cheat. Hindi ko alam kung anong reaction na Eman. Feeling ko matatawa siya. Actually, natatawa ako dito. I don't know. Natatawa ako kasi nga, tulad nung preface ko kanina, hindi normal yung ganitong cheating na it's normally like, to an opposite sex or let's just say, nag-start yung kwento na, ano na sila, like, gay na sila, gay lovers na sila, like mag-cheat siya to another guy or gay. So that's normal. Pero yung ganito na straight yung relationship nyo and then only to find out nag-cheat yung boyfriend mo sa kuya mo. Yeah. Which is so weird kasi ewan ko kung like hindi ko alam na nangyayari pala to. So ako na lang siguro magbibigay ng perspective ko as a guy. As a guy, magiging straightforward ako, kadiri. Like, well kasi straight ako. And hindi ko na-imagine na mangyari yun or at least. Pero I have nothing against na sa mga gay relationships. No, walang problema doon. Ang I have something against is cheating. Yeah. Kasi kapatid mo yun eh. And ako, let's say, ako may kapatid ako pero wala naman akong kapatid na babae but let's just say si Bella, parang mas bata akong kapatid. Tapos imaginein ko, parang Eman. Nakakita ko si parang Eman. Di syempre, parang Eman, kung mapanood mo to, hindi ko naman sinasabing gagawin mo. Parang senaryo lang ba? Parang, syempre, may hurt ako para kay Bella. Kasi tinuturing ko siyang sister ko na mas nakakabata. And then malalaman ko, parang Eman, ikaw yung nakapatong sa ibang lagay. Na-imagine ko, sobrang weird. Diba? Sobrang weird yung itsura pag si Eman, ha? Tapos, parang Eman, tapos, parang Dustin. Joke lang. Anyway, ang malala pa nito, bukod sa hindi usual yung cheating na to, parang yung si girl pa, yung naging bridge. I know. Tsaka yung gini-invite niya pa ulit sa bahay, knowing na mangyayari yun. Like, you know what's weird about this, Bella? Sobrang unusual niya. So, let's say, kasi sobrang unusual niya, mas hindi sila mahuhuli. Kasi, parang, sige, matulog ka dito, pero matulog ka sa room ng kuya ko. And which is okay. At least, may separation. Pero hindi mo alam na yun pala yung gusto niyang mangyari talaga. Kasi dun mangyayari yung kababalaghan. So, yun yung parang ibig ko sabihin na kasi parang yung typical norms ng cheating is ganito. So, hindi usual yung setup na nangyayari. Na ganon pala yung cheating nila. Kaya hindi mo siya maiisip kung hindi pa sila nag-swimming. True. Pero alam mo, na-realize ko lang ngayon, it could happen talaga, no? Kasi, like sa culture natin, usually, di ba, hindi natin pinapagtabi yung magjowa. So, nilalagay talaga sa kwarto ng kapatid na lalaki. Hindi nga naman natin alam anong nangyayari doon. Kaya nga, actually, well, ako, sa dinami-dami ng mga narinig kong kwento or ganyan, never pa ako nakarinig ng ganito. Kaya, ito yung one-off ko na it's my first. At saka, totoo nga sinabi mo, sa culture natin, hindi talaga pinagtatabi ang babae at lalaki. Even though na let's say matagal na silang magnobya, like just part of us being a Filipino, talagang gano'n. Pero yung kababalaghan pala is kasi syempre pag sinara yung pinto.
Oh. Ano kaya nangyayari doon? Hindi ko alam. Huy, si Eman at si Sam. Sila lagi magkasama sa kwarto. Di nga. Kasi every time nagka-travel kami, bestie, alam mo, I'm a traditional so let's say, pag nagta-travel kayo, magkaiba ng room. Yeah, kasi pag nagka-travel kami, kahit wala kaming kasamang matanda, hindi talaga ako natutulog kasama. So, yung recent Hong Kong, Singapore nyo, magkasama sa room, si Eman at si Sam. Hong Kong, Singapore, sila lagi yung magkasama. Eman, ha? Paring Eman, ha? Nag-ano ka pala, Hong Kong. Oo, nga, no. Na-realize ko lang. At least ngayon, may inside joke ka na tuwing magta-travel kayo. Anyway, so ngayon, ito, pag-usapan natin si girl. Sa tingin mo, Belay, dapat ba niyang i-confront ang kuya niya at yung boyfriend niya? Yes. Ako dapat i-confront niya. Huwag siyang matakot na masisira yung ano. Kasi sira na yun eh. Yeah. Alam mo yung kahit ano pang gawin mo, hindi man sira sa mata ng kuya mo, sira na siya sa'yo eh. And yun yung important eh, kung ano yung nasa iyo. Because that's you. Totoo yan. Ikaw yung hindi gumawa ng kababalagan, bakit mo iisipin na masisira yung relationship nyo? Tapos siya nag-isip nun. Exactly. Diba? Yeah. Wala na yun eh. Kasi the moment na makita mo yun, I don't know ha. I'm not, like I said, hindi ko justify yung cheating. Pero kasi, I just think na, siguro, obviously, the same yung grounds eh, na nag-cheat. Para kasing, hindi ko alam kung paano ako mag-isip. Pero I feel like, mas malala yung galit ko sa scenario na kapag nakakita ako ng, si guy, nag-cheat siya sa girlfriend niya to another girl. Yeah. Pero kung nag-cheat siya to another guy, parang... Yeah. Like, ikaw kasi... Masakit din yun, no? Kasi, like, the way I see it is, parang ikaw bilang babae, is sasama loob mo kasi anong wala sa akin, babae siya eh. Pero ngayon pala, kung pinagpalit ka sa lalaki. Lalo naman yun. Diba? Kung sa babae nga na, mapapaisip ka, anong wala sa kasi akin. ang babae, meron na siya nung, alam mo na, tas yung guy na yun, wala. Wala nga siya eh. So talagang, it's something deeper or something weirder. Like, alam mo yung mahirap eh. Kasi minsan, tinan mo, kasi ang mga sexual preference, let's say, hindi tayo sure. Baka bi siya, though. Yeah, baka nga bi siya. Pero, hindi ko kasi alam eh. I don't know. Which is hard to think, di ba? Kasi nga, parang let's just say, pag pinagpalit ako sa ibang lalaki, parang nakalalaki. Yeah. Pero pag pinagpalit ako sa babae, parang... mas masakit. I don't know. Parang sa akin, it feels kind of like parang yung dating niya sa akin, parang it's not as hard tanggapin. Really? I mean, ako, yung nga sinasabi ko sa'yo, parang ang weird ko mag-isip eh. Well, hindi ko pa naman kasi nasubukan na ipagpalit ako sa babae. So, parang sa akin, okay. Kasi parang pag lalaki, i-compare ko kagad eh. Like, okay, mas pogi ba sa akin to? Mas matalino ba sa akin to? Yung mga ganung bagay. Yung parang mga typical na mga bagay na iniisip ng lalaki laban sa kapwa niya lalaki. So, para kasing sa babae, parang i-compare ko? It's like comparing apples to oranges. Parang, parang we're not the same. Yung ganon. That's true. Yeah. So, parang hindi ko lang siya maisip. I wish nandito si paring Eman kasi maganda yung mga sasabihin niya. So, ngayon, grabe yung pagka-martyr ni ate daw. Martyr ba? Kasi imaginein mo ha, at hanggang ngayon, kami pa rin ng boyfriend ko. And isa pa, I was scared to confront them. Ayoko maging awkward. Lalo na close kami ni kuya. Hindi pa ba martyr sa'yo yun? I wouldn't call it martyr. Ano ba ang definition ng martyr? Hindi ko din, Like, siguro, di ko alam ito yung para sa akin, ang martyr is parang kahit alam mo ng mali, pilit mo pa rin, alam mo yun, tinatanggap na ganun yung trato sa'yo, yung okay ka lang masaktan kasi in-expense na hindi sila, o hindi masira yung relationship. Yeah. Parang at that expense. So, parang okay lang sa'yo. Well, di ko alam, iba-iba naman kasing definition ng martyrdom. Pag inisip mong martyrdom ng mga santo. Yeah, kaya nga Iba rin eh. Kasi di ba, pinaglalaban nila yung totoo, yung tama. But at this time, yung pinaglalaban niya, hindi naman... I know, kaya nga parang for me, di ko siya matawag na martyr eh. Anong tawag mo sa akin? Tawag ko sa kanya, hindi naman siya tanga, pero tanga? Parang, it's so weird. Like, I wouldn't call you a martyr kasi hindi naman siya parang yung sa mga martyr talaga na, kahit nasasaktan ako. Like, kasi,
you have a choice. And itong choice na to, it will hurt you, pero hindi naman siya yung mali dito eh. Parang ang nangyayari tuloy ngayon, sila pa rin. Yeah. So siya yung third party. Exactly. Para silang... Wait, Wait, alam niya na kasi. So para silang tatlo sa relationship. Exactly. And siya yung itchapuera. Oo. So alam mo, mas weird pa yun eh. Imagine mo, tinitikman niya kapatid mo. Kahapon, ikaw ngayon. Oh my God. Just think about it that way. And I don't even know kung, let's just say, di ba, nagkakaroon ng intimacy tong si guy, yung boyfriend, tsaka yung girlfriend. I don't even know if it would even be the same kasi in the first place, mangyayari yung intimacy nyo na yun kasi gusto nyo parehas. Pero kung yung boyfriend mo is sumasa kabilang bahay, tumatalon sa kabilang bakod, yun yung mas gusto niya. Yeah. So it feels like hindi talaga, like, hindi siya into it. Kung ginagawa pa nila ha. Yeah. Yung ganong feeling. So, to begin with, I don't even know kung ginagawa pa nila. Ang tanong ko dyan, ate, magkamukha ba kayo ng kuya mo? Baka yun. Naisip ko tuloy si parang Emon tsaka si Emin. Kasi magkamukha sila, di ba? Yeah. Magkamukha si Emon tsaka si Emin eh. Talk about gaano kahirap yung situation niya. Damn, it's hard. Like, kasi I mean like, I feel like mahirap lang yung sitwasyon niya. Bukod sa nasasaktan siya, mahirap kasi ginagawa niyang mahirap eh. Yeah. Parang pinili niyang mag-stick na, parang pinili niyang manahimik. Yeah. When, in fact, pwede siya magsalita. Yeah. Kasi wala naman siyang ginawa eh. I know. You know what I mean? Yeah. Ang iniisip ko dito, saan ba papapunta? Ate, saan mo ba gustong pumunta ang relationship niyo? Kasi, siya ang Bella, alam mo kung ano siya? Ano? Siya ang parang best man ng best woman ng kapatid niya kapag hindi ko maintindihan talaga eh. Like, okay, sira na yung relationship nyo ngayon. You have to accept that. Pero ano ba ang hinihintay mo sa relationship nyo? Yeah. Iniisip ba niya na baka magbago, magkaayos, mag-break sila? Kahit mag-break sila, kahit maging okay kayo, kapatid mo yan. At saka yung fact, nandyan yan forever. Yeah, at saka yung fact na kung yung ba sinasabi magkaayos is sila ng boyfriend? Yeah, let's say magkaayos sila. Like, kaya mo bang mag-deal araw-araw? Exactly. Thinking na nakita mo nakapatong yung kuya mo sa jowa mo. Right? Diba? So, ano pang hinihintay mo, ate? Hindi ko maintindihan kung ano pang hinihintay mo talaga. Gusto ba niya nang maging okay sila? Magsimong pakalayo-layo kayo soon or whatever? Ate, kung hiwalayan mo yung jowa mo, pag inantay yung mabuntis yung kuya mo, ako na nagsasabi sa'yo, hindi mangyayari yan. Umalis ka na ngayon na. Sinasabi ko sa'yo. Kahit dumating ang second coming, hindi mangyayari yan. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Ito, pag-usapan natin, itong dalawang, yung dalawang kulapu, si kuya and the boyfriend. Pag-usapan natin ang betrayal. Yan yung isang bagay na I feel like, I can never, like, may mga bagay na hindi ko talaga, alam mo yun, hindi mo may paliwanag na sadyang hindi mo kayang gawin. Yeah. Alam mo yun, Bella. Yes. Alam mo yung mga ganun mga pagkakataon na there are certain things you just don't do. Naturally. Yeah. Like, alam mo na, like, wala nang rules. Yung parang na siya, yung parang, you just understand. Yeah, may tawag dyan eh. Hindi ko tawag. Like, may mga ganun eh. Para siyang, kaya sinabi kong natural na parang, like, para siyang unspoken rules ba or something like that or anything like that. So, it's like a no-no for me, you know? Like, mapalalaki pa yan or babae yung parang nag-cheat sa akin. Kung kapatid ko yan, respetuhin mo. Yeah. Diba? Kapatid mo yun eh. So, like, masakit pa doon, siya yung kuya. I know. Like, he should have known better. Yeah. Like, ano na lang mararamdaman nung kapatid niyang bunso, di ba? Or di ko alam kung bunso yun or mas nakababata niyang kapatid, di ba? Like, as if parang, kasi pag ikaw ang kuya, ikaw yung parang protector niyan. Exactly. I was about to say that. Di ba? So, ikaw yung parang, niyan, takbuhan. Ikaw yung kasangga dapat niyan. And yet, ikaw yung parang bumaliktad sa kanya. Yung Tomb Raider. Mabigat yun Mabigat actually yung ginawa niya na yun. So ano masasabi mo dun sa betrayal na yan, Belay? Well, mabigat talaga siya kasi that's cheating. Oo. So talagang sinaktan mo, kuya, yung kapatid mo. Hindi mo lang siya basta sinaktan. Talagang dinurog mo kasi
boyfriend niya. Tapos ikaw, that's just so weird to look at. Alam mo, Bella, I just thought about now. Ito masakit din eh. Is, what if yung si girl at saka yung jowa niyang guy, like, they've been together but they never did the thing. Like, they never did the deed. So, technically, virgin pa sila parehas. Yeah. Tapos, nag-swimming lang kayo. Nakita mo, nauna pa yung kuya mo sa kanya. Naunahan ka Hi! Kainis. Ay, naku. And like, ang tagal mong tinago yung B-card mo thinking na sa resort mo gagawin. Naunahan ka ni kuya mo. Visit sayang, no? Naunahan. I know. Iba palang butas ang gusto. Oh my God. I mean, guys, hindi ko siya ginagawang katatawanan, but, you know, parang just to lighten it up. Pero, balik-balik ta rin mo nga, walang pupuntahan talaga. Tsaka, sa mga pagkakataong ganito, it's really hard na maayos pa yung relasyon. Of course. Like, it's like there's no going back after this. And ito pa puta, paano mo ipapaliwanag sa magulang niyo yun? Kaya nga tinatanong ko kanina pa, 'di ba, saan ba niya gusto pumunta ang relationship nila? Yeah. Kasi in-involve niya na yung buong family pag ganyan eh. Oh. Kuya mo yan eh. Buong pamilya yan ibig sabihin. Yeah. So wala na kayong pupuntahan. Like, better to end it now. Tsaka, knowing yung Filipino culture, closeted yung mga sa atin. Hindi, I mean, I don't know about yung current times ngayon kasi parang, I guess, due to social media, parang open na tayo sa mga ganito. But what if yung family nila closeted? Like yung, aaminado ko na sa Filipino culture, like, ang dami sa ating homophobic. Like, that's true. Like sa mga matatandang generations. Yeah, I know. Like, sobrang toxic. So what if nagkaganon pa yung pamilya nila? Yeah. Can you imagine? I know. Papadasalan nila yun. Pag yung mga traditional family, papadasalan nila si kuya na tuminuna. Ipapa-albularyo. Mali talaga. Like, wala akong ibang maisip kung hindi ayusin nila yan. Paano pa nga ayusin? Di ba? No, ayusin nila in a way na itigil. Like, ikaw umalis. Like, si ate. Kung gusto nilang ituloy si kuya at saka si boyfriend mo, go. Pero ikaw, wag mo nang i-drag pa ang sarili mo kasi it's been dragging on for 2 years. Ilang taon na siya ngayon? She's 20. Di 2 years na nga. 3. This happened when I was 17. 20 years old siya, so 3 years. So, 3 years ka ng kerida. Yeah, 3 years ka ng kabit, ate. 3 years ka ng kerida ng kapatid mo, ate. Ng kuya mo. So, it's hard, you know? And I just thought about now na parang it can only go 2 ways. 'Di ba? First way is knowing na ayaw mong masira yung relationship nyo. And yet gusto mo maging happy siguro yung kuya mo. Yeah. Pwedeng mangyari niyan is makipag-break ka na lang dun sa guy and just say na parang hindi kayo nag-workout and never nang ma-bring up yun, yung issue na yun. So ngayon, it's just a matter of accepting na kung after mo i-break up yung boyfriend mo at magka-anuhan sila na bahala doon. Yeah. Pero hindi ka magsasabi. Or yung second way is, i-confront mo sila at sasabihin mo din sa parents mo na ito yung nangyayari. So, masisira talaga lahat. Like, kung closeted yung family and ayaw nila sa mga ganyan mga bagay, talagang sirang-sira doon kasi they would hate yung kuya mo for doing such a thing. Tapos yun nga, pag sinabi mo pa sa kanila na nahuli mo and stuff. So, I don't know how they would react to that. I know they would melt down for sure. Yung ganun. Ikaw, Bella, masabi mo? Ako kasi, sa ganyan, feeling ko si ate, dapat talaga siya na yung umalis dito. Kasi alam mo, respeto na lang sa sarili niya. Kasi yung si kuya tsaka si boyfriend, hayaan na natin sila kung whatever. Pero for me, confront niya. Linawin niya. Kung sabihin ni boyfriend, hindi talaga pala ako masaya sa'yo. Sa kuya mo ako masaya. Alam mo, parang ate, tanggapin mo na lang, ate. Hindi ko na ba ito natatawa talaga? Di ba? Kasi parang, ate, okay fine, tanggapin mo. At least you're out. Oo. At least ikaw makakahanap ka na, makaka-move on ka, makakakita ka. Sila, problema na nila yun. Yeah, kung paano nila ilalabas sa tao na sila. Or, di ba?
come clean. Kumbaga, kuya, lagi ko to sinasabi sa lahat ng natin, come clean. Oo, totoo. Maging accountable kayo sa sa mga ginawa nyo, di ba? Wala namang mali. Halimbawa, talagang sila ang nagmamahalan, hindi lang. Like, mali talaga. Kumbaga, si ate talagang way para magkatagpo sila. Masama mang pakinggan, yun talaga yung way Pero, for me, ayusin nyo, linawin nyo. Kasi, if forever nyo itutuloy yung tatlo kayo dyan, oo. Sira na yan Sira totoo na yan naman. Ever since. Yeah. Ngayon, kung aalis ka na ate, eventually magsa-start na yung healing process for you and maybe ka na mag-move on. Para dun sa dalawa. So, makakapag-heal na kayo. And eventually, it's done. Yeah, like, next thing you know, nakalimutan mo na. Yeah. You forgave them already. O baka nag-break na sila. Oo. O baka nagpakasal na sila somewhere. We don't know. Totoo naman. Totoo yun. Yeah. So, I guess, like dito, moving on sa takeaway natin, ang gusto kong balikan yung sinabi ni Belay na respeto sa sarili. I think that's the last straw here. Na parang you owe that to yourself. Yes. Diba? No matter what happens, kung nasa kahit na anong sitwasyon ka man, parang pag ang respeto sa'yo ng ibang tao is off the table, you have to leave. Yung gano'n. Yeah. Yun yung gusto kong sabihin. Tapos, sana naman, kung sa mga taong makakapanood nito or balak gawin to, matuto kayo mag-lock ng pinto. I know. Actually, kasi hindi na lang nilock. Sila lang naman talaga dalawa sa kwarto. Kaya kwarto. nga. Tapos, yun lang Pero like, all jokes aside, wag nyo namang, like, gagawa na lang kayo ng kalokohan na ganito. Wag naman sa kapatid nyo. Diyos ko naman. I know. Kasi kung hindi ko naman dina-justify na mangaliwa kayo, pero kung gagawin nyo yan, wag naman sa pamilya nyo dahil pag pamilya nyo, sigurado kung paano kung yun na lang yung natitirang pamilya nyo, wala na kayong iba. Diba? Pero at the end of the day, may ibang lalaki naman dyan kung gusto mo ng magiging ka-partner, humanap ka na lang ng iba. Yeah. Diba? So yun lang, and wag nyo nang lokohin yung ibang tao kung sa dulo, hindi rin pala sila yung gusto nyo. Yun lang. Ikaw, Belay. Ako talaga, non-nego ko ang cheating. So, ilang beses na yata natin sinasabi. Talagang non-nego as in forever, ever. I hate it. So talagang, dyan ako. Kuya, bahala na kayo sa mga buhay nyo. Mas matanda na kayo. Pero ako kay ate ako. Talaga, ate, know your worth. Umalis ka na. Start healing. Huwag ka magpakatanga sa maling tao. I know. Sa maling, hindi lang tao na jowa niya, kundi sa kuya mo. Maling tao din yan. Kasi, pinili ka niyang baliktarin when he's supposed to be your protector, di ba? Yeah, so ate, wag mong isipin na ikaw ang sisira o whatever sa relationship nyo, so magiging awkward. No, isipin mo ikaw kasi hindi ka naman nila inisip. Exactly. Good point. Yun. So, yun lang yun. Yun nga, tsaka last thing before we end this is, kapag kayo may jowa tapos pinapatulog sa kwarto ng kuya nyo, hindi nyo alam. Yeah, hindi ko sure. So, pag narinig nyo to, you never know. Kaya maigi pang pauwiin nyo na lang. True. Yun. Para may peace of mind. Be traditional. Pauwi nyo, at least nakasisiguro kayo. Yeah. Na doon siya natutulog sa sarili niyang kwarto. Or sa ibang kwarto. Okay, kung mayaman kayo. May dagdag ka ba, Belay? Wala na, best. Anyway, thank you guys sa pag-tune in dito sa napaka-unusual na kumpisal na kahit ako hindi makapaniwala. So, this is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. And until next time, peace.